Hi, a blessed morning and welcome again to another mini-serie/mini vlog. For this video, I am going to share with you a day in my life as a caregiver here in Japan. At kahapon nga, ipinlano ko na kung ano ang mga gagawin ko sa araw na ito. Ito na naman ako sa pagpaplano ng buong araw, ang ending tanghali na akong nagising. Paano ba naman sobrang sakit ng aking mga kasukasuan? At medyo mahirap din talagang bumangon ng maaga kapag ganitong malamig ang panahon. Yung tipong mag-a-alarm ka tapos gigising. At isiset mo ulit yung alarm mo for another 10 minutes. O, relate ka, no? So, ayun nga, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ng mga kaganapan sa akin sa trabaho. As of now, kaya naman sumakit yung mga kasukasuan ko. Paano ba naman nung mga nakaraang buwan, hindi ako gumagawa masyado? Training pa lang nga kasi ako at hindi pa ako pinagha-hands-on. At ang nangyari, yung leader ko na dapat kasama ko sa trabaho ay hindi makakapasok. Yung asawa at anak niya kasi nagkaroon ng corona. Ang rules kasi dito, kapag meron sa inyong pamilya na hawaan ng koronang iyan, kailangan mo nang mag-leave for 10 days. At yun, no choice sila kundi ipagkatiwala na sa akin yung buong shift. At naranasan ko na yung buong routine ng mga lola. Yung mahihirap na routine na pagpapakain, pagpapaligo at pagpapatoilet. Kaya naman kahit delikado, yung tipong pagbubuhat sa mga lola ay kinakailangan kong gawin. At yun, nabigla ang aking katawan. Yung tipong para kang lalagnatin. Usually, nararamdaman ko yung mga ganito kapag nagsisimula akong mag-exercise. Yung pakiramdam na nagdesisyon kang mag-jogging at yun, first time mo ulit tumakbo, na para bang naninigas yung mga muscle mo sa binti. Ayun, ganun ang aking pakiramdam. Nung una, kapag tinitingnan ko sila sa mga routine na ginagawa sa loob ng trabaho, sa loob-loob ko, kayang-kaya ko to. Kasi kung titingnan mo sa mga sanay na sa ganong trabaho, parang ang dali-dali lang tingnan. At nung ako na ang nag-try, abajay, yan sakit pala sa katauan. Samahan pa ng lolang makulit, yung tipong makalingat ka lang ng kaunti dahil susuotan mo siya ng sapatos. Magugulat ka na lang at lumalagatok na yung ulo mo. Yun pala, hinampas ka na sa ulo. Ay, tapos merong isa pang makulit na palabas-labas. Yung tipong gusto laging umuwi pero hindi naman alam kung saan ang bahay. Buti na nga lang at meron akong kapartner sa trabahong iyon. Dahil kung mag-isa lang ako, talagang hindi ko kakayanin. And fast forward, ayan inilabas ko na nga yung aking mga uniform na panlamig. Medyo may kalamigan na nga talaga yung klema sa umaga, kaya kailangan ko na yung long sleeve. Pagtingin ko naman dito, parang American size yung binigay nila sa akin. Medium size lang talaga ang aking damit at medium size lang din naman ito. Kaya lang kung titingnan ko, parang sobrang laki niya sa akin. Pero naisip ko siguro malaki talaga yung binibigay nila kapag uniform na pang winter. Parang kung sakaling lumamig na talaga ng tuluyan ay makakapaglagay ka pa ng damit sa ilalim. Good thing naman at meron din silang ibinigay na jacket na pang trabaho. Actually, sa labas lang naman talaga mararamdaman yung sobrang lamig. Dahil sa loob ng facility gumagamit ng heater at hindi kakayanin ng mga lola kapag malamig ang panahon. Anyways, meron nga palang mga nagtatanong sa akin kung paano naging caregiver na yung category ko ngayon. Dati kasi nagtatrabaho ako sa isang factory ng plastic molding injection. Ito lang naman yung ginawa ko. Dito kasi nauso na yung SSW visa, meaning Specified Skilled Worker. Bago pa man matapos yung kontrata ko bilang trainee, nag-inquire na ako sa mga legit agency kung saan pwede akong makapag-transfer ng category. At nung malaman ko nga kung ano yung mga requirements na kailangan para makalipat ka ng category, inumpisahan ko ng asikasuhin lahat. Kasama na dito yung Japanese Language Proficiency Test at yung Prometric exam ng caregiving. Dahil sa category ngang ito, kailangan at least basic knowledge ay meron ka. Hindi lang kasi basta trabaho ang gagawin mo. Kailangan kasi extra careful dahil buhay ang hawak mo. Kahit sa simpleng pagpapainom lang ng gamot, kailangan maging maingat. So yun lang for today's video. Salamat sa pakikinig at sa panonood. God bless everyone!